Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Kung nakikinig man ho sa ating Department of Environment and Natural Resources or si Gina Lopez and anybody, secretaries, undersecretary, assistant secretary, anybody else from DNR, pati kayo dyan sa Laguna Lake Development Authority. If you're listening right now, listen carefully, listen good, read my lips. Yan hong Laguna Lake, maganda ho na nabanggit kahapon ni President Duterte na yung kapakanan ho ng mga mangingisda sa Laguna Lake, kinamkam na ng mga putok sa buhong sakim na mga politiko tulad ho ng mga kongresista, mayor, gobernador at mga general na mga militar at pulis. Sila ho nagmamayari ng mga sinasabing hektarya mga baklad or sinasabing fish pen. Ano ang pagkaiba ng fish pen sa fish cages? Ang fish pen, hektarya yung lawak ho niyan eh. Ang fish cages, maliliit lang ho eh. Maliliit lang ho yan eh. Ngayon, kung ang Laguna Lake at makikita mo yung grabe kung ikay nasa aeroplano, sinubukan na ho namin mag-area surveillance ho yan ng panahon ho ng GMA, nung panahon ho na si Secretary of, tawag ho rito, the Secretary of Department of Transportation and Communication was si Pantaleon Alvarez pa. He was so kind enough to accommodate us to ride doon sa Coast Guard helicopter to do an aerial surveillance sa Laguna Lake. Mga boss, kawawa ang mga mangingisda dyan sa Laguna Lake. Tanong, safe pa ho ba ang mga isda sa Laguna Lake? Gaano ka kawawa ho sila kung yung hong palagitnaan, yung gitna ng lawa, talagang kinamkam na nitong mga putok sa buhong mga ganid at sakim na tamaan sana ng kulog at kidlat! Ito hong mga nagmamayari na mga fishpen na sila ho'y kumukuha ng permit sa Laguna Lake Development Authority or LLDA na yan ay pwedeng pasukan, panghimasukan ng Department of Environment and Natural Resources ni Gina Lopez. Kasi itong mga permit na to, pinagkakaloob ho yan sa mga korporasyon. Pag titingnan nyo ho yung listahan ho ng Laguna Lake Development Authority, kung sino-sino mga may-ari ng mga fish cages, marami ho sa kanila dami corporation ng mga mayor, congressman, senator, generals. Dito nyo lang ho narinig sa akin yan. Eto ho'y expository na ho ito. Ina-expose na ho tayo. Binubulgar na ho natin. Wala hong pagkaiba ng panahon ho ni GMA at panahon ho ni Pinoy, wala hong nangyari dyan. Alam niyo ho ba kung bakit? Alahong pakialam si Xbox pa more. So, ang kanyang mundo nasa Xbox, wala ho sa mga lawa. FYI, Laguna Lake is one of the biggest lake in Asia. Get it? But Laguna Lake is becoming to be a septic tank. Alam niyo ho ba, septic tank? Poso Negro na yan. Para ho doon sa Pasig River, yung mga malalaking industry at mga malalaking industrial plant na paligid ho sa lake na sila ho ay nagkakalat ho ng kanilang mga dumi ng tao. Alam niyo ho ba kung ilang persyento pag inanalyze ho yung tubig ng Laguna Lake? I guess this is the best way to expose it. Malaki ho, mga 45 or if not 50% of yung analysis of the water sa Laguna Lake galing ho, pasensya na, pasintabin ho kayo, dumi ng tao. At saka ho, yung mga sinasabing mga nasa industrial plant. I don't even know kung naglilibot ho yung Environmental Management Bureau panahon ho ni Pinoy. Sa panahon ho ni Gina Lopez, ngayon pa lang ma'am, tumitimbre na ako sa inyo, let's get it on, let's get it on! Bring it on! Na kumbaga, yung mga taong nagbabantay ho sa Laguna Lake, yung LLDA, mga local government, plus yung DNR, Environmental Management Bureau, kayo ho, kasi bandang huli, yung Laguna Lake, mababaw lang ho yan. Sa ilalim ho ng Laguna Lake, puro ho makapal na mga burak na yan. Yun ho mga hektarya na mga sinasabi ho nating fish pen and fish cages, fish pens. Malalaki ho, hektarya. Can you imagine 15 hectares? 25 hectares? 25 hectares na mga fish cages, mga fish pen?
Ang pinakamababa ho dyan, 5 hectares. Pag sa aerial ho yan, laki. Meron pa nga ho 30 hectares na fish pen. Sino ang namamayari niyan? Pag tinignan niyo ho yan, dami corporation ho yan. Pero pag mamayari ng mga putok sa buhong politiko, gobernador, congressman, nandyan ho yung mga mayors, nandyan mga general, lahat ho yan eh. Alam niyo ho ba, silang namamayagpag. Ngayon, saan kumukolekta ho yung LLDA ng kanilang pera? Sa mga licenses na binibigay ho nila pag o-operate ho ng mga fish pen and fish cages, yan ho dapat masilip. Gusto ho natin makita kung paano kayo nagba-validate, kung paano yung kina-qualify ito hong nagmamayari ng mga fish pen and fish cages na kumukuha ng lisensya sa LLDA. Hindi ho nasabi kahapon ni Digong to, ni President Digong. Ang kay President Digong ay pangalagaan yung kapakanan ng mga mangingisdang maliliit sa Laguna Lake. Kung meron ka pang maiisda dyan, pag ikahin ang isda dyan, ano makukuha mo? Janitor fish. Alam niyo ba janitor fish? Hindi ho pwedeng makain yan eh. Alam niyo ho ba? Kasi yun ho mga ekta-ektaryang mga fish pens, yan ho, nandyan yung mga tilapia, mga bangos. Pag nagpakain ho sila, talagang paulanan huli na ng mga feeds. Yung mga feeds, bumababa ho sa burak yan sa lupa. Kaya marumi ho pag umulan ang Laguna Lake. So ngayon, may environmental issues dito ho. Kaya kay Gina Lopez, may environmental issues doon pa lang sa Pasig River na parang yan, daluyan ng septic tank na mga labasan ng Pasig River, ay papunta ho ng Laguna Lake yan. Papunta ho ng Laguna Lake. Ginawa ho namin yung aerial surveillance ho dyan. Ang itim ho ng papasok doon sa Laguna Lake, yan ho'y pupunta roon. I don't even know na kung nabubuhay pang isda yan. Siguro mayroon pa. Kahit na, doon ka na sa laot-laot. Pag nandoon ka sa laot, andoon yung mga malalaking fish pens na subukan mo lumapit dyan. Gwardyado ho yan. May mga tore ho sila. Mamasinggarin ho kayo. I-snipin ho kayo. Hahabulin ho kayo ng mga speedboat ho, ng mga general. Mga kongresista, mga warlords ang dating nila dyan. Huwag kang loloko-loko. Pag ikay simpleng mangisda ka sa baklad, i-snipin ka, patay kang bata ka. So ano pang pangingisda mo roon? Mangingisda ka ngayon sa Laguna Lake. Depende kung anong bahar ng Laguna Lake. Pwede ka pang mangisda riyan. Pero itanong nyo man ho kung sino nangingisda sa Laguna Lake, tingnan natin kung anong lasa. Kasi titingnan ho natin, mga bossing. Sa panahon ho na itong si GMA, talagang naging curious ho tayo. At ito ho, maraming mga proyektong gusto ho nilang gawin na ang Laguna Lake i-dredge. Hukayin ho ang silalim ng Laguna Lake na yan, sa mga gilid na yan, para lumalim. Kasi mababaw na ho yan. Pag umulan, umaapaw. Ngayon, pag drainage ho yan, laliman pa yan, sa mga gilid niyan, pag medyo umulan at umulan ng malakas, hindi ho umaapaw. Umaapaw ho yan eh. Ngayon, mga environmental issue yan. Ngayon ho, para sa DNR yan, pati local government ho. Ngayon, mga lisensya, ito yung sinasabing abuse of authority. Abuse of authority by those in authority. By those using mga dami corporation sa pamamagitan nito mga general at mga gobernador at mga mayor at mga congressman. Makinig kayo ha. Huwag nyo kong babantayan. Magraratratan tayo. Mag-uubusan tayo nito. Last man standing tayo rito kasi hindi ako natitinag sa sinasabing death threat. When I expose this, I mean it. I say it, I mean it. So, eto pa lang ho ang aking mga sinasabi. I-analyze niyo ho ang sample ng tubig ng Laguna Lake. Ilan ho ang dumi ng tao riyan? Human waste, industrial waste. Gaano ho kalimpyo pa ang Laguna Lake ngayon? Yan ang tanong. Napabayaan ho yan ang panahon ni Panot. Sino si Panot? Si Pinoy! Ala na ho oras. To be continued.